Shalom Aleichem mga kapatid. Shalom. Isang pinagpalang araw ng Biyernes sa ating lahat. Okay. So narito naman tayo ngayon sa ating pagbabasa at pagninilay sa ating Preaching in the Wilderness series dito sa TikTok. Binabati natin yung mga lagi nating nakakasama. Ang isang batikan na lingkod, si Brother Joseph John Quijano, Kuya Romy Nunez, si Mystery of Faith, at iba pa, si Pablo, at iba pa natin mga kapwa Katoliko na from time to time ay dumadaan dito sa atin at nakikisa. Maging hindi man Katoliko pero nakikisa sa atin. Binabati ko yun ang isang pinagpalat ligtas na Biyernes sa araw na ito. So, continue na po tayo because katatapos natin ng mag-pray. Okay, the Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. John, chapter 15, verses 12 to 17. Glory to you, Lord. This is my commandment, love one another as I have loved you. And no one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. No, I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, He may give you. This is, I command you, love one another. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, mga kapatid, ang inuutos ng Panginoon or the commandment of the Lord is yung pag-ibig. At kapag iutos ng Panginoon, alam naman natin na every time na bago niya iutos or sasabihin, ay siya muna ang unang gumawa nito, mga kapatid, di ba? Nung inibig niya tayo, nung nagpakita ng pag-ibig ang Diyos sa atin, ay siya unang nagpakita or nag-demonstrate nito sa atin. Yan yung sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8, di ba? So may mga Bible dyan na yung New Testament, di ba? Yung New Testament na binibigay sa mga school, sa mga hospital, yung Gideon's International or King James Bible, New Testament. Memorize natin yan kasi nakalagay doon sa likod at sa mga harapan, sa likod nung New Testament na yun, nakalagay doon na separate. Sabi doon, but God demonstrate, but actually in term doon is God, but God commended His love. Ang sa ibang translation, demonstrate. Ang sabi doon, but God commended His love, Romans 5:8, but God commended His love towards us in that while we are still sinners, Christ died for us. So, ang Diyos mismo ang nagpakita, nag-demonstrate ng pag-ibig. So, bago niya iutos sa atin, ay siya muna yung gumagawa, mga kapatid. Diba? Siya muna yung nagpapakita ng halimbawa. At yan din yung sinasabi doon sa John chapter 3 verse 16, na memorize ang lahat, di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kung kaya't isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, siya mismo bago niya iutos, ay He is making sure to do it. Di ba, mga kapatid? Parang magulang, kapag ikaw magulang, sasabihin mo sa mga anak mo, anak ha, huwag kayo magbisyo, masama yan. Pero kung ikaw mismo magulang ay gumagawa ng bisyo, then hindi ka consistent or you have wala kang authority to say. Di ba? Unlike sa Panginoon, nung sinabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo, siya mismo yung nag-unang nagpakita ng halimbawa.
So, ganun. Sa magulang, kapag sabihin mo na, oh, mga anak ha, mag-aral kayong mabuti or huwag kayong magbisyo-bisyo, ikaw naman, nakikita naman nila, ikaw puno ka naman ng bisyo. Then how can say that to them? No. Inconsistent. Unlike the Lord, nung sinabi ng Panginoon, ay ginagawa niya muna. Siya mismo, unang gumawa. Okay? Di ba, nung sinabi niya na nagtalo-talo kahit yung mga alagad niya, nagtalo-talo, na nagpataasan sila ng ihi, nag-usap sila patungkol sa kadakilaan, sinaway sila ng Panginoon. Sabi niya, hindi dapat ganyan yung pag-uugali niyo. Kung gusto niyo maging lingkod, o maging dakila, dapat maging lingkod na lang lahat, katulad ng anak ng tao, na parito para, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang sarili sa ikatutubos ng marami. Mark chapter 10, verse 45. So, very consistent ang Panginoon. Okay, sabi dito, this is my commandment, love one another as I have loved you. Okay? Mag-ibigan ko kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Then, verse 13. No one has greater love than this. Sabi niya, walang pag-ibig na makahigit dito na ialay ng isang tao ang kanyang sarili para sa kanyang kaibigan. The Lord Jesus Christ Himself is tinutukoy niya mismo yung kanyang sarili. Kasi siya mismo ay inialay niya ang kanyang sarili para sa atin, mga kapatid. So, then sabi niya, you are my friends if you do what I command you. So, you see, tinuturing pala tayo ng Panginoon na kaibigan kung sinusunod natin ang kanyang kalooban, yung kanyang inutos sa atin. So, kung hindi natin sinusunod, so most possibly, of course, automatically, masasabi natin, we are not the friends of the Lord. May condition ang pagiging kaibigan ng Panginoon. Sabi niya, kaibigan ko kayo, mga kaibigan ko kayo, or tinuturing tayo ng Panginoon na kaibigan, if we do what He commanding us. Linaw naman ng mga kapatid. You are my friends if you do what I command you. May condition. Kaibigan ko kayo kung sinusunod ninyo ang aking mga iniutos. So you see, if we want to be friend of the Lord, then let us follow what He commanding us to love one another. Of course, kung titingnan natin yung context, He is talking about His disciples. Of course, primarily in the family of God, in the context of the believers. Kasi kapag magawa niyo yun sa sarili niyo, you can radiate that outside the community, outside those who are not believing people. Kapag maumpisahan natin yan sa community natin, sa tayong mga mananampalataya, we can extend that love also for others. Kasi ang context dito, ang kausap dito, yung yung mga mananampalataya. Wala namang hindi dito sumasampalataya na kausap niya. Mga apostol niya, kausap niya rito. So therefore, sinasabi niya na ang mga Kristiyano muna magpapakita ng pagmamahalan sa isa't isa. If you love each other, then you can extend that love to other people also. Kaya nga, kung i-backward natin yung pagbasa pa doon sa John 13, 34-35, itong pag-ibig na ito ay pagkakilanlan natin, yung pagkakilanlan or identifying marks that we are the disciples of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid. Ayan. So, kaibigan tayo ng Panginoon. Pero yun nga, nabanggit ko rin dati na the Christian believers or tayo mga mananampalataya it is very difficult for us to love each other na hindi muna tayo magkakaisa. Diba? Yun yung binanggit dun sa Amos chapter 3 verse 3. How they can walk together na hindi muna sila magtipan or hindi muna sila magsang-ayon sa isa't isa or hindi muna sila magkasundo.
So therefore, tayo mga manampalataya na mga Kristiyano, posible lamang yung pag-ibig na yun kung magkaisa muna tayo. Diba? So, papasok na naman yung sinasabi natin na hindi talaga kalooban ng Panginoon na tayo na mga Kristiyano o mga mananampalataya ay hindi nagkakaisa. Because it is very impossible to love each other without first uniting each other. Saka lang yung kasunod lang yung pag-ibig, mga kapatid. Okay, nagmamadali tayo kasi maaga kami ngayong papasok. Sabi dito ng Panginoon, no one has greater than this. And then you are my friends. So, kaibigan tayo ng Panginoon kung sinusunod natin kanyang utos. Then kasunod, verse 15, I no longer call you slaves because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends. Tinatawag na tayo ng Panginoon na kaibigan. Alam niyo kasi kapag slave ka mga kapatid, yung paglilingkod mo is kaya mo lang ginagawa yun kasi you are bound to do so. Kasi slave ka eh. Ang slave ay pag-aari ng kanyang master. Binili siya. Tayo, kung tutusin, ay we are the slave of Christ. Kahit basahin naman natin ang ibang part ng Bible, maging sina Saint Paul ay sinasabi nila ay alipin sila ni Kristo. Pero, ang Panginoon, sinasabi niya, after He bought us by His blood, di ba? Sa 1 Peter chapter 1, binili tayo ng dugo ng Panginoon Kristo. And then Acts 20:28 at saka yung Mark 10:45. Yet after He bought us, He set us free. Ginawa niya tayong malaya. Kasi kapag slave ka, katulad nung isang relihiyon na ang kanilang Diyos, ang tawag nila sa kanilang Diyos is master. Their God, they cannot call their God as Father. So, tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng karapatan na matawag ang Diyos na Ama. Nakalagay yan sa Galatians, di ba? Abba Father, so that we can call Him our Father. At iyan din yung tinuro niya na panalangin sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13, na tinawag natin ang Diyos na Ama. Yung, kapag slave ka kasi mga kapatid, yung paglilingkod mo na ginagawa it is because you are bound to do so. Kasi slave ka. Kaya yung ginagawa mo ay, kumbaga hindi ka rewarding doon eh. Hindi ka rewarding doon, kumbaga parang hindi ka rewarding doon kasi yung ginagawa mo na yun, you are just doing your duty as a slave. Unlike na you are just a friend. Di ba? Ikaw ay ikaibigan ng Panginoon, ikay malaya. Yet, despite na malaya ka, pinili mo na mahalin at paglingkuran ang Panginoon na hindi ka na pinapwersa, yun yung nakakalugod na paglilingkod. Yun yung nakalulugod na yung nakakalulugod na paglilingkod. Unlike kung slave ka or alipin ka, kaya mo yun ginagawa, it is because it is your duty. Pero since we are not anymore kinoconsidered ng Panginoon slave, but rather a kaibigan, kapag maglingkod tayo sa Kanya, since na meron na tayong kalayaan, yun yung nakalulugod na paglilingkod. Kasi hindi, kumbaga parang wala kang baril na nakatutok sa leeg mo or wala kang kutsilyo na nakatutok sa leeg mo. Malaya mong ginagawa yun. It is because you are returning to the Lord your love that you have received from Him. Yun yung nakalulugod na paglilingkod, mga kapatid. Yun yung nakalulugod na pagmamahal. Kaya yung mga slave, kaya katulad nung kaibigan natin, may kaibigan ako lagi, kabrad ko pa, nalaga akong dinidebate. Yung paglilingkod mo bilang slave, hindi, kaya ginagawa mo lang yun. Kasi you are bound to do so. Pero kapag ikaw malaya,
binigyan ka ng kalayaan, yet you chose to love and serve the Lord wholeheartedly, yun yung nakalulugod na pag-ibig. Parang katulad nung sa magulang at saka sa anak na relationship, mga kapatid. Minamahal mo yung magulang mo, it is not because you are afraid, dahilan sa baka hindi ka nabigyan ng tuition, hindi ka nabigyan ng pamasahe, hindi ka niya nasusuportahan, hindi ka na patitirahin sa bahay mo. Yan. Hindi yun yung reason why you are obeying your parents, why you are afraid with your parents, but rather, ginagawa mo yun, it is because you are returning the love that they are giving you. Yun yung nakalulugod na pagmamahal sa magulang. Hindi dahilan sa minamahal mo sila or sinusunod mo sila not out of fear. Kasi baka mawalan ka ng allowance, hindi ka nila susuportahan, paalisin ka nila sa bahay. Hindi yun yung reason mo. You are loving them, you are obeying them, it is because out of your love and out yung pagtanaw mo ng utang na loob, dahilan dun sa binabalik mo sa kanila yung pagmamahal din na ibinibigay nila sa iyo. Yun yung nakalulugod na pagsunod sa magulang. The same with God, mga kapatid. Kaya kung slave ka, kaya ang Panginoon, hindi niya tayo tinuturing na mga alipin, kundi mga kaibigan. Pero kung tutuusin, since na binili niya tayo ng kanyang banal na dugo, we're supposed to be subject to Him. Alipin niya tayo, slave niya tayo. Pero dito sa Ebanghelyo ngayon, tinuturing tayo ng Panginoon na kaibigan. Ibig sabihin, pagkaibigan, you are free. Parang kumbaga parang nung binili niya tayo sa market, di ba nakakita tayo niyan mga kapatid, di ba? May nakikita tayo mga environmentalist, di ba? May mga ibon na binibenta sa palengke. Noong binili nung mama yung mga ibon, then pinakawalan niya. Di ba? Then may mga nakikita pa tayong kwento na may mga kahit yung mga wild animals, yung napaka-wild, nakikita natin di ba sa Facebook, sa YouTube, nakikita natin na-trap yung ibon or hayop na yun, even bear or coyote, or tinulungan nila, and then pinalaya, ginamot, then after that pinalaya uli sa wild. Ano nangyari? Di ba bumabalik yung mga animal na yun na na-rescue nila? Out of their, yung pagiging grateful nila dun sa ginawa nila. So, ganun din tayo. Tinubos tayo ng Panginoon, pinalaya niya tayo sa kamay ng Diablo. Then after that, He give us the free will. Maglilingkod ka ba sa akin or hindi? Okay na sa Kanya. Sige. Kaya nga, din sa Joshua 24:15, di ba? Pinapili ni Joshua yung mga Israelita. Sabi niya, bago sila tumawid doon sa ilog ng Jordan, ano sinasabi ni Joshua doon? Sabi niya, basahin natin Joshua chapter 24, mga kapatid. Ang ganda nito. Okay. So Joshua, ang gandang declaration ito. Ibig sabihin, hindi sila pinipilit. Joshua 24. Kaya naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyo, take note kung ayaw ninyo, ibig sabihin may kalayaan ng tao. At kung ayaw ninyo, maglingkod kay Yahweh, sabihin niyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga nino sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tatahanan. Pero ang sabi ni Joshua, ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod.
So after we have been given a freedom, after being bought by the Lord, by His blood, we're supposed to be under Him. Subject na tayo sa Kanya. Siya yung nagmamayari sa atin. Kasi siya na yung bumili sa atin eh. Pero after that, binigyan niya tayo ng kalayaan to choose. Kahit dito, I did this sa Joshua 24. But as for me and my house, we will serve the Lord. Binibigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon kung paglilingkuran natin siya o hindi. Okay, go ahead. Although, pero, dangan nga lamang merong warning, mga kapatid. Dito sa mga Ngoral chapter 11, verse 9, itong warning. Binibigyan tayo ng kalayaan. Yes, go ahead. Go ahead. Tuloy lang sa ginagawa mo. Lahat tayo, mga kapatid, binibigyan tayo ng kalayaan. Kung hindi natin siya paglingkuran, okay lang sa Panginoon. Hindi niya tayo pipilitin. Yet, remember this. Yung sabi dito sa mga Ngaral chapter 11, verse 9, although address ito sa mga kabataan, but it is for us all, mga kapatid. Anong sabi dito? Magalak ka, binata, or sa young people, for young people. Okay? Sa panahon ng iyong kabataan. Okay? Sabi niya, gawin mo ang lahat ng nakakaakit sa tingin mo, ngunit alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Yun lang. Okay? Malaya ka, go ahead, do what you will do. But remember na ang lahat ng ito ay pagsusulit natin sa Panginoon. So yung, kaya nga may sinabi ang Panginoon na gamitin natin ang kalayaan hindi sa paggawa ng masama, kundi sa paggawa ng mabuti. Okay? Sa Galatians chapter 5 verse 13, sabi dito, you, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge in sinful nature, rather serve one another humbly in love. So you see, hindi daw namin dapat gamitin yung kalayaan natin sa masama, kundi sa paglilingkod sa ating kapwa. So ibig sabihin, mga kapatid, na ang Panginoon ay hindi niya na tayo tinuturing na alipin, kundi tinuturing niya tayong kaibigan. Ibig sabihin, may choice na tayo kung paglingkuran natin siya o hindi. May kalayaan tayo. Pero suggestion dito, sinasuggest dito ng banal na kasulatan o sinasabi ng banal na kasulatan na let us use our freedom, but let us not use our freedom to indulge in sinful nature, but rather serve one another humbly in love. Yun yung dapat. At alalahanin natin yung sinasabi sa mga Ngaral chapter 11 verse 9 na balang araw ay ipagsusulit natin ang mga ito sa Panginoon. Okay? Okay. At siya yung verse John 15:16, sabi nito, it was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, He may give you. And then verse 17, this I command you, love one another. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. Okay, late na tayo. Dito na lang, maraming salamat sa mga nag-likes at sa mga nag-tap ng screen at yung mga dumaan man yet alam natin na nakikisa sa atin. Okay. Si Brother John, saka si Joseph John Quijano, saka si Servant. At si Mystery of Faith kanina. Okay. So, that is by now, mga kapatid. Shalom. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito.
Okay, bye. God bless mga kapatid.